Okay, kabayan, mabalik tayong muli sa ating programa, sa ating alamin. At iba't ibang siyempre, meron tayong paminsan-minsan, lumalayo po tayo sa agri-fishery sector, at saka sa hanap buhay at negosyo. At napupunta po tayo rito sa mga kuntil-butil na kwento mula po sa inyong lingkod, personal, pero yung po mga bagay na ating pong pinagdaanan sa mga nakalipas na panahon, kabayan. Ito pong tungkol sa radio TV naman ang ating pag-uusapan sa araw na ito sa inyong lingkod na may kaugnayan po sa mga nakaugnay po at nakasama habang tumatakbo ang panahon, kabayan. Alam po ninyo, kung talagang tutusin, napakarami nang nawala sa mga kasama po natin, kabayan ko, sa radio TV. Sila Orly Punsalan, Helen Vela, kumare at kumpari ko po yan. Si Orly Punsalan, kailangan ilang taon pa lamang po ang nakalilipas, sumakabilang buhay na. Si Helen Vela, si Maring Helen, medyo matagal-tagal na ng kaunti. Nung siya po ay nasa double B pa at nasa double B rin ako po noong mga panahong iyon, kabayan ko. At inaano ko po ang kanilang anak na si Princess Punsalan, kabayan. Kung hindi ako nagkakamali, si Princess po ay nasa Estados Unidos na at isang nurse, kabayan ko. Si Orly at si Helen ay talagang matagal kong nakasama sa DZRM, sa Philippine Broadcasting Service at saka sa DZFM, kabayan. Magkakasama kami doon at kasama rin namin si Al Mendez, kabayan ko. Si Frankie Evangelista napasingit doon at wala na rin po, sa kasalukuyan, si Al Mendez, si Willie Llobrera, kabayan, at si Rick Tiero na naging boss ko po naman sa ABS-CBN, sa istasyon po ng ating mga kabataan, si Rick Tiero, kabayan ko. At marami pang mga kababayan po nating sumakabilang buhay na, kagaya po ni Willie Llobrera, si Mang Emong, at yung po mga nakasama natin, si Mr. Batangueño, na nagbigay po sa akin ng idea tungkol po sa paggamit po ng kabayan. Yung kabayan nga, kabayan ko, original po tayo dito sa radio, television, kabayan ko. Maraming taon na ang nakalilipas, in the 60s, nag-umpisa tayo, at yan po ay ginamit na natin hanggang sa ito po ay pumaimbulong sa larangan po ng television, kabayan. Okay, yan po ang mga bagay na naranasan po natin at nakaugnay sa ating palatuntunang ating alamin at pinapahalagahan po natin silang lahat, kabayan, sapagkat sila po ay nakasama po natin ng medyo matagal-tagal na rin. Sa radyo, nagumpisa po kami sa Philippine Broadcasting Service at saka pagkatapos napadako po kami, nagkahiwa-hiwalay kami, yung iba ay nagpunta po sa ABS-CBN, ako naman po ay nanatili diyan po sa Philippine Broadcasting Service hanggang sa ako po ay kinuha po ng Radio Veritas. Itinatag po namin ng Radio Veritas, kabayan. Kasama ko si Father Guillermo Rod Guillermo, kabayan. Itinatag po namin niya sa Pope Pius Center, kabayan ko. Isa po ako, tatlo po kami nagtatag ng Radio Veritas, dyan sa Pope Pius Center. Noong mga panahong iyon, kasama rin po natin ang amin pong obispo, walang iba, si Bishop, Bishop Gomez yata, kung di ako nagkakamali, kabayan ko. At yan po ay ating pong hindi makakalimutan, kabayan. Naging bahagi po ko ng Radio Veritas. At sa mga nakaraang panahon, iba't ibang mga istasyon ang nasamahan po natin at tayo po ay nagkaroon ng accumulation ng mga ideya at ng mga karanasan sa larangan po ng pamamahayag. Okay, bahagi lang po ng personal na biodata po natin sa ating palatuntunang ating alamin. Ang inyong lingkod, Ka Jerry Hieronimo, nagsasabing ang larangan ng pananakahan, pangisdaan, mga palatuntunang pangkabuhayan ay ating pong pinangangalagaan sa palatuntunang ating alamin. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan.